Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, marami pong salamat, Ama. Muli naming nasapit ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po, muli ka naming nasumpungan ang banal mong Espiritu na iyong isinusugo, lalo na sa panahon ng aming mga pagtitipo. Salamat po, Ama. Tinutugon mo ang aming mga pangungulila. Nalalaman mo ang aming kalalagayan. Matagal ng panahon, hindi kami makapasok sa iyong tahanan, sa loob ng gusaling sambahan, para doon kami ay sumamba sa iyo. Dumaan kami sa matinding mga pag-uusig. Nakipagbaka po kami upang maingatan ang pananampalataya. Ang buhay namin ay malungkot. Maraming kabigatian. Salamat, Ama. Patuloy na tinutupad mo ang pangako mo. Pinatutunayan mo sa amin kung kami may itinakwil ng maraming kapatid. Ikaw na aming Diyos ay hindi nagtakwil sa amin. Lalo mo ipinadarama sa buhay namin, kasama ka namin. Dama namin sa buhay namin ang iyong paglinga, ang iyong pagkukupkup, higit sa lahat, wala man kami sa loob ng kapilya. Sa panahon ng aming mga pagsamba, hindi mo binibigo ang aming mga pag-asa. Lagi ka naming kapiling. Inaaliw mo kami. Pinalalakas mo kami. Pinasisigla mo ang aming pagkataong loob. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga abang kaluluwa. Patawarin kami sa aming mga sana. Pakitanggapin mo kaming lahat. Maawa ka aming Ama. Halika na sa piling namin. Ibusin mo ng aming kagalakan. Huwag ka munang aalis. Dumito ka sa aming mga pagpuso hanggang sa matapos ang aming pagtitipon. Hayaan mo po
na malumbos ang aming kasiyahan. Matanggap namin ang kalakasang nagbubuhat sa iyo. Panginoong Yesus, ipamagitan kami sa Ama. Salamat, Panginoon, hindi mo kami iniiwan. Salamat po sa pagpapalakas mo sa amin. Salamat sa pag-alalay at pagtulong mo sa amin araw-araw sa buhay namin sa mundong ito. Napakaraming kaligaligan. Salamat po sa pangunguna mo sa amin, sa paglalakbay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagmamalasakit mo. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Maawa ka po sana maging sa aming pamumuhay araw-araw. Patuloy mong patnubayan ang iyong mga lingkod. Ama, nakahanda na po kaming tumanggap ng mga salita mo. Mga aral mo po na natutunan namin sa sugo at kay kapatid na Iranyo Manalo. Lagi namin sinasariwa sa aming mga pagsamba para patuloy na magsilbing gabay at tanglaw namin sa buhay. Manatili kami sa daan patungo sa aming kaligtasan. Kaya handang lubos ang bawat isa sa amin. Lubos namin pakinabangan ng iyong mga anak. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo na po ang aming mga pananalig. Malagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo po sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga mahal na kapatid, ang mundo po na ating tinatahanan ay pinaghaharian ng kasamaan ng mga katampalasanan, maging ng kawalang katarungan. Ito po ay laging binabayo ng mga kalamidad at mga kasakunaan, pati na ng iba't ibang uri ng sakit at epidemya. Kaya ang buhay ng tao ay batbat ng hirap, lungkot at pagdurusa. Bakit po ganito ang nararanasan ng tao sa daigdig? Ito po ba talaga ang layunin ng Diyos nang lalangin niya ang tao? Wala po bang pag-asa ang tao na matamo ang mabuting hangarin sa kanyang buhay sa sanlibutan? Mula pa po sa pasimula, ano ang panukala ng Diyos para sa tao? Bakit hindi ito matamo ng tao? Sa Ecclesiastes 7:29, ang sabi ng Biblia, ang tao ay nilikha ng Diyos sa kabutihan. Ngunit, ang tao ay nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Ano pa ang mabuting layunin ng Diyos sa paglalang sa tao? Diyan din, sa 7:29, sasaling salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, ginawa ng Diyos ang tao na matuwid. Pero, nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. So makatuwid mga kapatid, marangal at napakabuti ng intensyon ng Diyos sa paglalang sa tao. Hangarin ng Diyos na ang tao na kanyang nilalang ay maging mabuti at matuwid. Ano gusto ng Diyos? Na ang tao ay maging mabuti. Kalooban ng Diyos na matamo ng tao ang kanyang mga biyaya at kabutihan. Itinuro po ba ng Diyos kung paano matatamo ang mabuting layunin niya sa paglalang sa tao? Opo. Ano katunayan? Sa Deuteronomio 30:19, inilahad ng Diyos sa tao ang dalawang magkaibang kasasapitan ng taong kanyang nilalang. Relatibo sa kung ano ang pipiliin ng tao. Depende sa kung ano yung piliin ng tao.
Ang sabi ng Diyos mismo, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Pinabayaan ba ng Diyos ang tao sa pagpili? Ang tao ba'y pumili na mag-isa? Hindi. Ginabayan ng Diyos ang tao sa pagpili. Dahil nga po, ang intensyon ng Diyos sa tao, mula sa pasimula, ay pawang kabutihan. Ano tagubili ng Diyos sa tao? Ang sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Sana napansin niyo yun. Pinapipili ng Diyos ang tao, pero ginabayan pa rin ng Diyos ang tao kung ano piliin. Ang sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Sa makatwid, kung marami mang tao ang napahamak at nasuong sa kasamaan at kapahamakan, hindi po ang Diyos ang may gawa nito, kundi sila rin ang gumawa ng kanilang sariling ikapapahamak. Kaya nga ang sabi ng Biblia kanina, ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, pero nag-iisip ang tao ng maraming paraan para maging masama. Bakit po hindi nagawa ng maraming mga tao ang tamang pagpili sa pagitan ng mabuti at masama? Ginabayan naman sila ng Diyos eh. Piliin mo ang buhay. Piliin mo ang mabuti. Pero bakit hindi ito nagawa ng maraming mga tao? Sapagkat ang sabi sa 2 Korinto 4:4, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang pag-iisip. Sino ba ang Diyos ng sanlibutan ito, mga kapatid? Si Satanas, ang tinatawag na Diablo. Bakit po binulag ni Satanas ang isip ng tao? Ang sabi po, upang hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo. Hindi na kung gayon makita ang mga salita ng Diyos. Napawang sa ikabubuti ng tao. Kaya hindi nakapagtataka na mayroong mga taong naniniwala hindi na kailangan ng taong tunay na relihiyon o ang tunay na panunumbalik sa Diyos. Meron ding mga naniniwalang hindi na raw kailangan ng maglingkod sa Diyos. At ito raw ay pag-aaksaya lang ng panahon. Bakit? Ano nangyari sa kanila? Nabulag na sila sa katotohanang itinuturo ng Biblia. Ang masama ay kung ganito na rin ang isipan ng isang iglesia ni Kristo. Iniisip na kahit nabubuhay sila sa katiwalian at kasamaan ay okay lang. Sapagkat iglesia na ni Kristo naman daw sila. Ligtas pa rin daw sila. Ano ang indikasyon nito? Nabulag na din ni Satanas ang kanilang mga pag-iisip. Ano pa ang masamang nangyari sa tao? Nang bulagi ni Satanas ang kanilang isipan. Naging baliktad na ang kanilang isip. Ang sabi nga po sa Isaiah 5:20, ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman yung masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadiliman itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. Ano po ang tinitiyak ng Biblia sa mga baliktad ng isip? Sabi ng Biblia, kawawa kayo. Kawawa kayo, mga baliktad ng isip. Mga kapatid, hindi nga ba ganito na ang takbo ng isip ng maraming mga tao sa mundo? Mas pinaniniwalaan ng tao ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Napansin ba niyo? Mas tinatangkilik ng mga tao ang mali at masama kaysa tama at mabuti. Naghahari na sa daigdig ang baluktot na pananaw at prinsipyo. At ipinagmamalaki pa nga nila ang kanilang mga kahangalan.
Ang masama nga, kung Iglesia ni Cristo, ganyan na rin ang isipan. Iglesia ni Cristo, ako ligtas ako kahit masama ang aking buhay. Kahit nasasangkot sa korupsyon, sa pandaraya, sa pagsisinungaling. O di ba baliktad din ang isip no? Mas tinatanggap na rin nila yung kasinungalingan, yung kasamaan. Ano sabi ng Diyos? Kawawa kayo. Mga baliktad ang isip. Ano po ang mahalagang maunawaan ng tao? Mga kapatid, si Satanas po, laging salungat o kontra sa mabuting hangarin ng Diyos sa paglalang sa tao. Binulag niyang isip ng mga tao upang hindi nila matanggap yung pagpapala at biyaya ng Diyos na para sana sa tao. Yun kasi ang intensyon ng Diyos sa tao, nang lalangin niya ang tao. Pero si Satanas, sinahadlangan niya yun. Binubulang niya ang isip ng mga tao. Ano isang halimbawa ng pagsalungat ni Satanas sa salita ng Diyos? Noong pong lalangin ng Diyos ang unang mag-asawa, si Adan at si Eva. Paano po sinalungat ni Satanas ang mahalagang tagubilin ng Diyos na kanyang sinalita sa mag-asawa? Tinanong ni Satanas si Eva. Doon sa Genesis 3:1-4. Tinanong ni Satanas si Eva, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Ano sagot ni Eva? Ang sabi po niya, sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin o iipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ano ang pasalungat na sagot ni Satanas? Ang sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Napansin niyo? Sabi ng Diyos huwag kakain o hihipuin kasi mamamatay. Pero agad, mabilis na sinagot ni Satanas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Pasalungat. Pakontra. So makatwid, tahasang sinalungat ni Satanas ang salita ng Diyos. Kaya dapat maging matalino ang tao. Dapat manindigan po tayo sa kung ano sinalita ng Diyos. Huwag tayong makikinig sa kung ano-anong ipinaliliwanag ng sinuman para salungatin ang mga utos at tagubilin ng Diyos upang hindi tayo matulad sa mga binulag ni Satanas at naging baliktad ang isip. Maliwanag at madaling intindihin ang mga salita ng Diyos. Pero kung mayroong bubulong-bulong sa ating isipan, pwede naman ganito yan Nagpapaliwanag, nag-aalibay, isinisingit yung pwede namang ganito may kondisyon yan Huwag tayong makikinig sa ganun. Huwag tayong papayag na tayo ay mahanay sa mga taong nasa kaniliman sapagkat binulang ni Satanas. Pagka ikaw ang tao bulag, mga kapatid, ano ba paningin niya? Di ba madilim? Walang liwanag sa kanyang, kasi bulag ganyan ang maraming tao sa mundo. Huwag tayong papayag na mahanay tayo sa mga taong nasa kaniliman. Sino ba ang naging mapalad na naligtas sa kaniliman? At nakabilang sa mga tagapagmana. Sa Colosas 1:12-13, sabi ng Biblia, iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kaniliman. Sino yan? Inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ang madaling makilala. Yung wala sa kaniliman sapagkat naroon sila, inilipat sila sa kaharian ng minamahal na anak. Ano ba nasa kaharian ng anak? Bakit ang mga inilipat sa kaharian ng anak ay naging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos? Sabi ni Apostol Pablo sa 13-14 na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Ano ibig sabihin ng katubusan? Gaano po ito kahalaga? Ang sabi, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa mga tuwid, mga kapatid. Kaya po sila naging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos sapagkat natubos na sila. Kaya napatawad na ang kanilang mga kasalanan. Sino nga ba ang natubos o binili ng dugo ni Kristo?
Sa Gawa 20:28, sasali ni Lamsa ang Iglesia ni Kristo. Ngayon, bagaman ang tao po ay binulag ni Satanas, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan upang malunasan ang abang kalagayan ng tao. Ibinalik ng Diyos ang tao sa kanyang mga biyaya na inilaan niya noon pang lalangin niya ang tao. Paano? Sa pamamagitan ng pagtubos ng dugo ni Kristo na ang nakinabang ay ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya ang tao walang ibang gagawin kundi umanib o pumasok sa Iglesia ni Kristo para matubos, mapatawad sa kanyang mga kasalanan. Makabilang siya sa mga taong nasa kaliwanagan. Gaano kahalaga ang Iglesia ni Kristo? Ano kapalarang natamo ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Efeso 1:5-6, ang sabi ng Biblia, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. So, makatwid, ito talaga ang layunin at kalooban ng Diyos pa, mga kapatid. Mula pa po sa pasimula, nang lalangin niya ang tao, maging mga anak niya, at tanggapin ang kanyang mga biyaya. Pero sinira ito ng tao eh. Kaya ang sabi kanina sa unahan ng ating pag-aaral, ang tao inilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Ang tao ang nag-iisip ng maraming paraan para maging masama. Kaya ang tao ay nabulag ni Satanas at nalayo sa biyaya at kabutihan ng Diyos. Ngunit palibhasa ang Diyos ay puspos ng awa at pag-ibig. Muli siyang nagbigay ng pagkakataon sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at ng kanyang iglesia na tinubos niya ng kanyang dugo, ang iglesia ni Kristo. Sa pamamagitan ng iglesia ni Kristo, nakabalik tayo sa biyaya at kabutihan ng Diyos. Yun ang wala sa maraming tao, mga kapatid. Kasi sa simula pa, talaga naman ang lahat ng tao ay lalang ng Diyos eh. Meron siyang intensyon sa tao. Kaya lang ang tao hindi sumunod. Ang tao ang pumili na gumawa ng masama. Kaya, eto ngayon ang Iglesia ni Kristo. Gusto mong makabalik doon sa biyaya ng Diyos mula pa sa pasimula, maging anak niya, at maging mabuti ang buhay sa mundong ito, kailangan di pumasok ka sa Iglesia ni Kristo. Pero anong uring Iglesia ni Kristo? Iglesia ni Kristo sumusunod sa mga aral ng Diyos. Kasi kung Iglesia ni Kristo kang namumuhay sa katiwalian at kasamaan, ano pinagkaiba mo sa mga tao ng sanlibutan? Ano pinagkaiba mo sa mga tao na sana nasa pagkukup ng Diyos pero pinili ang gumawa ng masama? Kaya mga kapatid, saan man kayo naroon, ano man ang sitwasyon ng ating buhay, huwag nating bibitiwan ang paninindigan sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Dapat tayong manindigan sa kung ano ang sinalita ng Diyos. Huwag tayong makikinig sa kung ano-anong ipinaliliwanag ng sinuman para salungatin ang mga utos at tagubilin ng Diyos. Tandaan po natin kapag salungat o kontra sa aral ng Diyos, huwag nating pakikinggan at lalong huwag nating susundin. Ano ang utos ng Diyos? Manindigan tayo sa katwiran o sa kanyang mga salita. Ano ang alibay ng diablo? Pasakop at sumunod kayo. Kahit mali at masama, ministro sila, pamamahala sila, sila ang mananagot sa Diyos. Ano sabi ng Diyos? Tulungan ang mga nangangailangan, lalo na ang mga ulila. Ano sabi ng diablo? Usigin, apihin, gipitin.
Ano tagubilin ng Diyos? Mahalin ang kapwa, lalo ang kakapatid sa iglesia. Kahit pa nga gumagawa ng masama, obligado pa rin tayo mahalin. Hindi tayo pinapayagang gumanti. Di ba? Ano panlilin lang ni Satanas? Kapuotan nyo sila dahil masama sila. Mga tiwalag na sila. Huwag kayong makikiramay sa kanila. Tandaan natin, mga kapatid, kapag ang itinuturo at ibinibilin sa mga kapatid ay huwag kayong makikiramay, huwag kayong makikipag-usap sa kanila, itakwil nyo sila, kapuotan nyo sila, lahat ng ito ay turo ng dyablo, hindi ng Diyos. Napakapalad natin, mga kapatid. Kahit pa sabihin nasoong tayo sa iba't ibang pagdurusa, bunga ng ating paninindigan sa katwiran, mapalad tayo. Bakit? Sapagkat hindi tayo nalinlang ni Satanas. Hindi tayo nabulag ng dyablo. Kaya maliwanag na maliwanag sa atin ang mga aral ng Diyos na dapat nating sundin. Alam natin ang mabuti at masama. Nauunawaan po natin ang tama at mali. At nakikilala natin ang katotohanan at kasinungalingan. Dapat ba tayong mag-alala sa buhay na ito? Habang hinihintay po natin ang araw na mapalad ng ating kaligtasan, dapat po bang mag-isip ang sinuman sa atin? Ano kaya ang naghihintay sa amin? Meron bang mabuting bagay na mangyayari sa amin sa buhay na ito? Sa gitna ng matitinding mga pangyayari ngayon, bubuti pa ba ang aming kalagayan? Makababalik pa kaya kami sa mga paglilingkod at pagsamba sa Diyos sa loob ng gusaling sambahan, sa ilalim ng matuwid at mapagkalingang pamamahala. Tandaan natin, mga kapatid, tayo'y naging mga anak ng Diyos sa bisa ng ating pagka-iglesia ni Kristo. Kaya sa ating po nakalaan ang mga biyaya at kabutihan ng Diyos. Ano ang isang biyaya at kabutihan ng Diyos na tinatamasa natin bilang mga anak ng Diyos? Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Sa Pilipos 4:6-19, ang sabi ng Biblia, huwag kayong babalisa tungkol sa anumang bagay. Napansin niyo, mga kapatid? Bakit ka mag-aalala? Samantala ang sabi, huwag kayong babalisa. Ano katumbas yan? Huwag kayong mamroblema. Huwag kayong mag-alala. Kapag sinabing anumang bagay, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Anumang bagay. Ibig sabihin ay sa lahat ng bagay o sa lahat ng sitwasyon. Ano man ang kalagayan ng buhay at ng daigdig, hindi tayo dapat mabalisa o mag-alala. Ano ba kalagayan ngayon ng buhay ng tao sa mundo na nakakabalisa? Naku po, napakabigat. Sa dami ng nagaganap ng mga nakapangingilapos sa mga pangyayari, iba't ibang kaguluhan, kriminalidad, ang digmaan, kung saan-saan. Salot o kumakalat na sakit, malalakas na kalamidad. Mga trahedya sa buhay na hindi pa natin nasaksihan, hindi pa nangyayari noon, pero ngayon ay nasasaksihan ng mga tao. Nagugulat ng mga nangyayari. Lahat mo nang yan ay naglugmok sa tao sa malabis na kahirapan at kagutom. Pero lumubhaman ng lahat ng mga pangyayaring yan. Kahit pa mangyari ang kagutom, ano tagubilin sa atin bilang mga anak ng Diyos? Ang sabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ano dapat gawin? Ang sabi, sa halip, hingin ninyo sa Diyos. Hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Ano po ang garantiya? Ang sabi, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit ka mag-aalala? Bakit ka mababalisa?
Bakit ka magwo-worry? Samantalang buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Kahit gaano karami tayo na nangangailangan at gaano man ang ating hingin, hindi mauubos. Pagpapala ng Diyos. Ano garantiya? Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Isipin niyo mga kapatid, ang lahat sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Halina kayo mga kapatid. Lumapit na tayo sa Diyos at Panginoong Jesus. Kanina pa'y narito na ang Ama. Ikinagala niya ang kanyang kapangyarihan. Mula sa langit ng kanyang tahanan, nakatungo ng kanyang paningin. Binamastan niya sino sa atin ang lalapit sa kanya. At magmamakaawa. Hihingi ng basbas. Opo, napakadilim ng sanlibutan, napakasama ng daigdig. Pero sa atin, mga iglesia ni Kristo, naninindigan sa pagsunod sa Diyos. May mabuting kapalaran naghihintay sa atin. Dahil nilalaan ng Diyos. Mapit na tayo sa Kanya. Ibinibigay namin sa inyo ang pagkakataon. Para kayo mismo ang lumapit sa Ama, ang mga magulang, ano man inyong kahilingan. Sabihin ninyo sa Kanya ngayon, sa ating pagsamba, ang mga kabataan, alam ng Diyos, anong hangarin ninyo, sa puso ninyo, kung ano inyong mga pangarap. Bibigyan niya ng katuparan. Lagi lang kayong maging masunurin at umayon sa Kanyang kalooban. Mabuhay tayong nagkakaisa sa pagsunod sa mga aral ng Diyos. Na siya ang lagi nating binibigyan ng kasiya sa ating buong buhay. Tumayo kayo mga kapatid. Tayo mananalangin. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli mong ipinaunawa sa amin ang iyong mga kalooban. Kung paano namin matatamo ang iyong pagpapala at ang iyong kabutihan na nakalaan talaga para sa amin. Ang totoo'y ang biyaya mo at kabutihan ay nakalaan sa lahat ng tao. Kaya lamang ang maraming tao'y lumayo at ang pinili gumawa ng masama. Salamat po, binigyan mo kami ng pagkakataon makapanumbalik sa kalagayan na matatamo ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng iyong iglesia. Tinawag mo kami sa paglilingkod. Binigyan mo kami ng karapatan. Maging mga anak mo. Maging mga tagapagmana ng iyong mga pangako. Na kung tatawag at mananalangin sa iyo, nakahanda kang makinig. At ipagkaloob ang aming pangangailangan. Narito na kami, aming Ama. Nababatid mo ang aming mga kalalagayan. Kung minsan bilang mga tao, umiiral ang likas namin. Nag-aalala, nag-aagam-agam. Paano kami makatatawid araw-araw? Paano kami mabubuhay sa gitna ng maraming panganib? Mga taong nagbabanta, mga taong mapang-api at mapang-gitwit. Lalaho kung minsan ang pag-asa. Sumalit sa pamamagitan ng mga salita mo, bumabalik sa aming mga isip at puso ang iliwanag ng iyong mga aral. Pag-asa namin, binubuhay mo, lalo na sa ganito namin mga pagsamba. Salamat po, mga anak mo kaming pinakikinggan mo sa aming mga panalangin. Dinggin mo, Ama, ang aming mga daing. Halika na sa piling namin. Ang mga magulang, araw at gabi, tumatawag sa iyo. Idinadaig ang kanilang kalalagayan, lalo ang kapakanan ng mga anak.
Dinggin mo ang kanilang mga pagtawag. Tugunin mo po ang kanilang pangangailangan ng mga kabataan na naghahanap ng mabuting kapalaran. Turuan mo po sila't gabayan. Tulungan mo pong lalong manindigan sa panig mo, sa pagsunod sa iyong mga aral. Tulungan mo po kaming lahat. Mabuhay kaming ikaw ang lagi naming binibigyan ng kasiyahan. Piliin namin ang mabuti, ang tama at ang katotohanan. At dito kami manindigan. Mabuhay kaming naghahari ang iyong pag-ibig. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan. Tingnan mo ang mga lingkod mo sa buhay namin, sa aming paglalakbay. Alam mo ang aming binabaka araw-araw. Alam mo kung ano ang aming mga pagdurusa. Lagi mo kaming alalayan. Lagi mo kaming bigyan ng kasiglahan. Tulungan mo pong laging magliwanag sa puso namin ang mga aral mo upang magtagumpay sa amin ang anumang kasamaan at pain ng Diyam. Lalahanin mo po ang mga may sakit, pagalingin mo po sila, lalo na ang kapatid natin. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Mga nasa kulungan, tulungan mong makalaya ng aming mga kapatid. Makapiling na po sana nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Ama, nananalig kaming lubos, narinig mo ang aming mga panalangin. Bahala ka na sa amin, Ama. Pagkatapos ng pagsambang ito, haharap kaming muli sa sanlibutan. Inilalagak namin sa iyong mapagpalang kamay ang buhay namin at kapalaran. Huwag mo kaming pababayaan. Mamalagi ka sa puso namin. Ikaw ang laging maging muog at kanlungan namin ang aming tagapagsanggalang. Ang laging magbibigay sa amin ng mabuting kapalaran. Magalang po namin inihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen.